pag-aaral po natin ngayon po is bagong pagkakataon po. Punta po kayo lang sa saan po? Sa mga ngalan po, chapter 9 verse 4. Google. Ngunit habang nabubuhay ang tao ay di siya dapat mawala ng pag-asa. Ang asong buhay ay mas mainam kaysa patay na siya. 5. Alam ng buhay na siya'y mamamatay, ngunit ang patay ay walang pagkakawala. Wala na silang pag-asa at nakakalimutan ng Diyos. 6. Nawawala pati kanilang pag-ibig, pagkapuro, at pagka-inggit. Ano pa? Wala silang namamalayan sa anumang nangyayari. Sige, magpakasaya ka sa pagkain at pag-inom sa pagkalit Diyos ay pinakba ng Diyos para sa iyo. 8. Naway lumigaya ka sa bawat oras. 9. Magpakaligaya ka sa piling ng babae ng minamahal. Habang ikaw ay nabubuhay sa mundong ito sapagkat iyon ang iyong bahagi at buhay sa iyong pagbuhay sa may buhay nito. Ulit? Ano man ang ginagawa mo ay ano man ang ginagawa mo ay pagbuhusan mo ng ano pa ano man ang ginagawa mo yung pagbuhusan mo ng iyong buong makakaya sapagkat sa daigdig ng mga patay na kasadlakan kasasadlakan mo ay wala kang gagawin ni pag-iisipan man ni pagbubuhusan ng kaalaman o karunungan. 11. Ito po ang isang bagay na napansin ko sa mundo ito. Ang mabilis ay di siyang lagi nananalo sa takbuhan. Ni ang malakas ay laging nagwawagit sa dumaan. Ang matatalino ay di laging nakakasumpong ng kanyang mga kailangan. At lahat ng marunong ay mayaman. Napapansin ko rin na di lahat ng may kakayahan ay nagtatagumpay. Lahat ay dinaratnan ng malas. 12. Hindi alam ng tao kung kailan ang kanyang pakadang oras. Siya ay tulad ng isdang nasusukluban ng lambat at ibong nahuhuli sa bigat. Ang tao ay parang nanghulog sa balibong sa biglang pagdating ng masamang pagkakataon. So yun po, sa this verse po, sa 4.6 po, ang ganda po ng verse po na to kasi po sinasabi po dito yung about po ito siya sa pag-asa. Kaya po, bagong pagkakataon po yung title po natin. About po ito sa pag-asa po. Kasi po habang po may po tayo, meron po laging pag-asa. Lagi po may binibigay po ang Diyos sa atin ng pag-asa at hindi po nawawalan ng pag-asa. Hindi katulad po ng mga patay na po na wala na po talaga silang pag-asa na mamalaki pa po dito sa mundo. Dahil po wala na nga po sila. Hindi po tulad po natin hanggat, kaya po, huwag po natin iisipin na wala na po pag-asa dahil po hanggat buhay po tayo, meron po laging pag-asa. At dito naman po sa chapter, ay sa verse 6 po, ay 7 po, to 8, na sinabi po dito na, sige magpakasaya ka sa pagkain at pag-inom dahil yan ang gusto ng Diyos na gawin mo. Palagi ka sanang maging maligaya, magpakasaya ka sa kasama ng minamahal mong asawa sa buhay mo walang kabuluhan na ibinigay ng Diyos. Ibinigay ng Diyos dito sa mundo. So dito po sa verse po na to naman po, is yung tinutukoy po dito yung pagiging pagiging grateful po dun sa binigay po sa atin ng Diyos na yung mga bagay po na sa paligid po natin, kung ano po meron po tayo, na maging grateful po tayo sa lahat ng yun. Dahil po ay po yung nais po ng Diyos sa atin na kahit
na kung ano man kung meron tayo, ay maging magpasalamat po tayo sa Diyos. Dahil po yung iba po na nawala na po dito, is wala na po yun sa kanila. And tayo po ay meron pa rin po tayong pag-asa. Dahil po, tsaka po, maging grateful po tayo dun sa mga bagay po na meron po tayo. And yung isa pa po na about naman po dito sa verse 10 naman po, na gawin mo ng buong makakaya ang iyong ginagawa. Dito naman po, napakaganda po ng verse po na to kasi po, sa verse po na to, kahit po lahat ng po ng ginagawa po natin, dapat po ginagawa po natin yung best po natin kasi po lahat po yun is para kay Lord po. And halugod-lugod po sa Diyos. Katulad po ng pagtulog po natin na dapat po palaging best po yung ginagawa po natin. Hindi po pwede yung bahala nito. Para po kasi tayo ano po nasasanay na lang po doon na bahala na lang po lagi yung ginagawa po natin. Hindi po natin tinatry yung best po natin. Kaya po, sabi po sa verse po na to, na gawin po natin yung best po natin para rin po maglingkod sa Diyos. And lilipat naman po tayo sa verse 11 po to 12. Na tinutukoy po dito na hindi lahat po ng mabilis ay nananalo. At hindi lahat ng malakas ay nananalo sa labanan. Hindi rin lahat ng magtalino ay nagkakaroon ng hanang buhay. Hindi lahat ng marunong timunin ay naging mayaman at hindi rin lahat ng may kakayahan ay nagtatagumpay. So dun po, sinasabi po dito ng Diyos po na hindi porket magaling ka po, hindi po porket malakas ka po, is magtatagumpay ka na po. Kundi po lahat po yun ay dahil po sa biyaya po natin ng Diyos. Kasi po minsan po tayo po, tinatry po natin yung best po natin, included si Jesus po, si God po, na wala po si God po sa ano natin. Tinatry lang po natin yun, na kaya po natin, yung sarili po natin kakayahan, na wala po si God. And alam po natin na hindi po natin makakaya kapag wala po sa atin si God. Kaya po sinasabi po dito na kahit magaling ka po sa lahat, kahit kung marunong ka po sa lahat, kung wala ka namang Diyos, kung wala ka pagtitiwala sa Panginoon, kapag dumating yung problema po ba, pag dumating po yun is mahihirapan po tayong lampasan po yun nang wala po ang Diyos. Yun naman po. Yan, wala pala ko. Hindi ka naman. Paano yun? Nasabi mo. Kapag wala po talaga ang Diyos po, hindi po natin kaya ma-overcome po yung struggles po. Kapag po nasa Diyos naman po tayo, yung struggle po na binibigay po ng Diyos is yung makakaya po natin kasi po yung struggle na po yun ay way nila po para po pagtibayin po tayo kasi po to follow Jesus po it's included suffering and included difficulties. Kaya po kapag po nasa Diyos ka po hindi po magiging magaan yung pamumuhay po may struggle pa rin po pero po yung struggle na po yun pagtitibayin ka po po yun kinahanda po ng Diyos yung puso po natin para po sa future po natin. Doon sa yes, may tatlo siyang topic, yes. Yun yung pa yung Yung nilibig sa inyo. yun nga po. Yung kasi yung converse ko na malawak ang daan sa kamatayan mo may kayang ay mas makikita ang daan sa una yun nga po. Kung dumadanas tayo ng mga pagsubok sa buhay mo natin, ibig sabihin ko na sa rayon para po kasi kung sa malawak tayo na daan, parang pag dumadalas tayo parang yung mga pagsubok na hindi na po natin take as well, parang opportunity na po sa tayo pag nasa kamatayan ka po. Parang halimbawa po, ang paggagawa ko ng masama is opportunity mo na yun para mabuhay ka. Yung kuya po, pag nanakaw po, ayun po, parang yun ang pinagkakanya. Pero kung nasa makikinagaan ka po, ang pagsubok mo po, kunyari po, may nawalan ka, ikaw po yung nawalan. Imbis na Hindi gets din sinasabi. masaya po. Gets din natin si Yun po. Mas
long as na pag nawalan ka po, hindi ko po tatakbo kung saan saan. Hindi ko pag-pray ko, basta papalapit ako sa Panginoon. Lord, kung saan man, kung nangyari man sa akin po, Lord, naway, ano po, yun po, parang hinahayaan ko na po kayo po ang mas. Anong take away mo atin na yun? Dun sa sinabi ni Kuya Josh. Shinare ni Kuya Josh. Tatlo yung topic ko. Ako po, kung may verse, kaya ginagawa po na lang napagsunod po na hindi natin malalampasan po pag wala po siya. Sabi na yun. Tama ba yung kilala? Oo, wala yung may kasi kilala. Tama na? Sabi. Ang galing na ito, pinawala po. Yes. Sino po po yung nagbibigay po ng sa sikat po ba? Dalawa na yan. First, it's yung decision mo. Hindi ka sumunod sa Panginoon. Like, sabi ni Lord, mag-church ka, pero hindi ka nag-church, ayun, nalugmo ka sa lungkot, nalugmo, yun. Second struggle is, tumatahan ka na sa tamang daan, subalit yung gawa ng kaaway nasa paligid mo, yun yung mga temptation na possible na maging challenge para sa iyo. Yes, take away. May na-take away kayo doon. Ibig sabihin take away, ano yung nambulot natin, na ibibigay natin hanggang pagdulot natin. Yes, ma'am. Pause ka lang. Hindi lahat ng may kamaya natin. So, ayan. Lahat naman tayo tayo. Pero kapag hindi yung nag-upgrade natin sa silang pag-ibig, yung talent na meron ka, kung hindi naman meron natin. Yes, may napasin pa nakapulot. Yes, Christina. Ay, tuwag mo si Ate Bri. Yes, ano napulot natin? Ay po, mag-grateful po tayo sa ating Panginoon. Meron tayong hindi. And maging humble po tayo sa at least pagpasalis po natin. Pagkailan po tayo. Yes, may napulot ata sa Pio Teo. Sino pa may napulot? Ay, yes, Christina. Tumatas na May nagiging. ano lang po ako na verse po sa Colossians 3 verse 16. Ang salita ni Cristo ay iyaan ninyo ang pusong pinatibig sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahan ng isa't isa na may buong karunungan. Buong puso kayo ng mga salmo, mga ninyo at mga witness spiritual nang may pasasalamat sa Diyos. Doon po sa verse po na yun, yung turuan ninyo at paalalahan po. Kasi po sa verse po na yun, yung sinabi ko doon na nakakalimutan ko yung sa First. yung hindi lang, yung abot po sa pagbawagi ng wala po si Cristo. Yung paalalahanan po natin yung bawat isa na ano na po natin na pag ano na po siya, like hindi na po siya ano po sa church, tapos nakikita po natin siya, sumasama po sa iba, pero pag sa church po, paalalahanan po natin sila na mag-church po, na kahit hindi man po sila sumama dito, paulit-ulit lang po natin silang imbitahin para po mahatak po natin sila at balik po natin sila or masama po natin sila dito para po para makakilala po sila sa Panginoon and para din po malaman po nila yung salita po. Yes, may napulot.